Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 121 hanggang 130. Lumalaban sa Diyos. Any pointer sa plot? Ang balangkas ng The Flash. Ito ay mahusay, wala kaming masyadong gagawin sa katapusan ng linggo. Ngumiti si Hong Dali at sumang-ayon kaagad. Okay, kung gayon saan tayo magkikita bukas? Masyadong malayo at hindi ako pupunta. Matapos marinig ang kasunduan ni Hong Dali, si Ding Chengji sa kabilang panig ng telepono ay halatang nasa magandang kalagayan at ngumiti, sabihin, halika, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Mr. Dali. Pagkatapos naming pumirma sa kontrata noong nakaraan, nagsimula kaming maghanda upang baguhin ang balangkas. Pagkatapos, kahapon, walang magandang lugar para kunan ang lokasyon. Hihingi sana kami ng pahintulot mo, ngunit wala ka sa loob ng klase. Sa puntong ito, ngumiti si Ding Chengji at nagpatuloy, speaking of. Master Dali, ikaw ay talagang matalino. Anong pinagsasabi mo? Si Hong Dali ay puno ng pag-usisa, ano? May kinalaman ba ito sa paningin ko? Tama, nakangiting sabi ni Ding Chengji, originally nag-aalala kami sa location ng shooting. Walang malinis na lugar sa mga kasalukuyang kabundukan at ilog ng bansa. Well, sobrang gulo, sobrang puhunan at sayang ng oras. Kung hindi mo haharapin, kailangan mong umasa sa katumbas animation production, which is also a big expense. When I call Xiaomi's, as Amy said ang Chanjingshan ay nalinis na doon, at ito ay pag-aari mo pa rin, Master Dali. Matapos sabihin ang mga salitang ito, hindi nakalimutan ni Ding Chengji na bamantong hininga, naku, hindi natin gagawin ito hanggat hindi tayo nakarating. Nalaman kong napakaganda ng lugar na ito. Ito ay perpekto para sa kapaligiran at kapaligiran ng pelikula na aming ginagawa. Master Dali, alam mo, ang lokas yung ito lang, hindi ako maglakas loob na sabihin, makakatipid ito sa amin ng hindi bababa sa 500,000 yuan. Ang halaga ng paggawa ng pelikula. Ngumuso si Hong Dali. Hindi namin ito isinama noong binili namin ang lugar. Nakatingin lang kami sa mga basura sa buong lupa at nakakainis. Hindi ba natin inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto? Pero kahit na ano, sa wakas ay naunawaan ni Hong Dali, ibig mong sabihin malapit ka na sa labas ng bundok Tianjin ngayon. Tapos, pumunta ka sa Tube Rose para magpahinga sa gabi. May hotel doon, at walang bayad ang lahat. Pupunta ako doon bukas. Tingnan mo ang progress ng filmang, hehe. Sa mga salita ni Hong Dali, napakasaya ni Ding Chengji. Ang pakikipagtulungan kay Master Dali ay isang kasiyahan. Not to mention the location, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at tirahan. Nakita mo ba ito ay isang tunay na kahangahangang tao? Kapag nagtatrabaho sa kanya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Pera ang daan. Kung hawad lang ang mga Diyos, papatayin ang mga Diyos, at kung hawad lang si Buddha, papatayin nila si Buddha. Okay, mabilis na sumang-ayon si Ding Chengji na may ngiti, kung gayon, guguluhin kita, Master Dali, haha. Stop talking nonsense, wala akong ibang gagawin. Uuwi na ako para matulog. Pagkatapos, buong araw na naglalaro ngayon, medyo pagod nga si Hong Dali, desidido kong ibinaba ang telepono. Ibinaba niya ang telepono, ngunit nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan sa paligid niya. Si Tang Moxon ang unang nag-react at sumigaw, Dali, nakapagdesisyon ka na nakunan ang lokasyon doon, tama ba? Anong maganda? Puno ng mga tanong ang mukha ni Hong Dali, binili ko lang ito dahil mukhang maganda. Para gumastos ng pera. At saka, kailan ko kailangang magkalkule kapag bumili ako ng isang bagay. Hindi nakalimutan ni Hong Dali na idagdag, nagdududa ka sa pagkatao ko, grabe. Walang pakialam si Tang Moxon. Hinawakan ng mga iyon ang kamay ni Hong Dali at sinabing, sino ang nagmamalasakit kung magaling ka, Dali, alam mo ba ito? Sa maikling panahon, magagastos ng malaking pera upang makita ang labas ng bundok Tianjin, ngunit kung mayroong isang magandang pelikula at lungsod ng telebisyon na itinayo doon, o isang bagay na tulad nito, maaari kang singilin para sa paggawa ng pelikula sa lokasyon doon, at magtayo ng isang sakahan ng kabayo upang mag-alaga ng ilang mga kabayo, sabi mo rin ng Fengxian, sabi mo rin ng isang Fengxian. Lawa at magtayo ng isang base ng pelikula at telebisyon doon. Matapos marinig ang sinabi ni Tang Moxon, maayos si Hong Dali, at tumabi si Mu Zhixiao. Halos gumuho. Bago pumunta rito, nabalitaan niya na si Hong Dali ay nakabili ng maraming lupain na parang alibughang, katuwaan lamang. Sa una, siya ay may kaparehong pananaw kay Tang Moxon, ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong alibughang. Hindi lang nila binili ang lupa, gumastos din sila ng mahigit 3 milyong yuan sa paglilinis ng mga basura sa bundok Tianjin. Noong unang narinig ni Mu Zhixiao ang balita, halos mawala na siya ng gana nang hindi tumatawa. Maiintindihan para sa Hong Dali na bumili ng bagay na angkop para sa pag-unlad, ngunit ang lupain ng Fengyuan Lake ay walang ginagawa sa loob ng maraming taon dahil ito ay may maliit na halaga ng pagpapaunlad. Ang lugar ng binuong ari-arian ay medyo maliit, at dahil ang parke ay hindi makakolekta ng mga bayad sa pagpasok, ito ay isang walang kwentang lokasyon. Sa huli, binili ito ni Hong Dali para lang ilakad ang kanyang aso. Ito ay totoo lalo na para sa labas ng bundok Tianjin.
Ang mga tigang na bundok at ligaw na kagubatan ay halos hindi maituturing na isang lugar na may magandang pagtatanim. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa lugar na ito ay ang bansa ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagtatanim at pagtatanim ng gubat sa nakalipas na 2 araw. Kahit na binili ang labas ng bundok Tianjin, hindi gaanong mga gusali ang itatayo. Kung gusto mong magputol ng mga puno para magtayo ng vilya, kailangan mong pumunta sa Forestry Bureau para mag-apply ng permiso sa pagputol, na hindi ganoon kadali. Hindi kalabisan na sabihin na ang pagbili ng iba pang mga piraso ng lupa ay maaaring may ilang pakinabang, ngunit ang pagbili ng 2 piraso ng lupang ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera. Bilang resulta, pagkatapos lamang makipag-usap sa telepono at marinig ang pagsusuri ni Tang Moxon, si Mu Zixao ay agad na nakaramdam ng lamig mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Dahil naisip niya ang never expected. Bukod sa kung ano-ano pa, hindi ko inaasahan na ang una ay isang martial arts drama na irereklamo. Ano ang pinakamahalagang bagay kapag gumagawa ng isang martial arts film? Ang tanawin ay dapat nakaakit-akit, nakapagpapaalaala sa sinaunang tanawin na may berdeng bundok at berdeng tubig. Sa panahon ngayon, sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, hindi madaling makahanap ng mga lugar na tulad nito sa buong bansa. Marahil ay may mga ganoong tanawin sa ilang malalayong lugar sa timog, ngunit ang mga naturang lugar ay masyadong malayo sa lungsod, at medyo mahirap magdala ng mga kagamitan. Ang ilang mga lugar ay kailangang ma-access sa pamamagitan ng kotse. Huwag kang pumunta. At paano ang labas ng bundok Tianjin? 6 o 7 minuto lang ang biyahe, at malawak at tuwid ang kalsada, kaya walang pagkakataong magkaroon ng traffic jam. Pagkatapos ng paggawa ng pelikula sa araw, maaari akong bumalik sa Tube Rose sa gabi, magkaroon ng masarap na merienda sa gabi at maligo. At ang Tube Rose ng ate mo ay pag-aari din ni Hong Dali, di ba? Ang pinakakamanghamanghang bagay ay mayroong isang maliit na bati sa Tianjin Mountain, at ang kalidad ng tubig ay hindi polluted. Walang mga pabrika sa bundok na ito, at ang tubig sa maliit na batis na iyon ay tiyak na purong natural na mineral na tubig. Damn it! Sa oras na ito, ang mga mata ni Mu Zixao na nakatingin kay Hong Dali ay nagbago mula sa unang inggit hanggang sa takot. Grabe, grabe talaga. Kung ang lahat ng ito ay mga pagpapakita, kung gayon ang swerte at pananaw ni Hong Dali ay sapat na upang ma-rate bilang, hindi ka panipaniwala. Si Mu Zixao ay dumaan sa pagsusuri ng paulit-ulit. Habang pinag-aaralan niya, mas lalo siyang natakot. Kung gaano siya natakot, mas kailangan niyang tingnan ng malapitan. Agad siyang nagtanong ng maingat, Dali, wala naman akong gagawin. Wala ka bang pakialam kung sasama ako sa iyo bukas para tingnan ito? Sa set, sobrang curious din ako sa paggawa ng mga pelikula. Oh, tama na. Hong. Napasinghot si Dali, okay, I see you are so talented, why don't you play a role? Okay, let's go. Bulong ni Hong Dali kay Tang Moxon habang naglalakad siya palabas, hindi ba't sinabi ko sa simula na ang Fengyuan Lake ay dapat maging water park para sa Liangshan at sa labas ng Tianjin Mountain? Hindi ko pa naiisip. Mu Zixao. Kinabukasan, Sabado ng umaga. Natutulog hanggang sa natural na magising, nagbibilang ng pera hanggang sa pumikit ang mga kamay, ito ang mga araw sa panaginip ni Hong Dali. Unfortunately, may appointment siya para pumunta sa set ngayon. Noong natutulog si Hong Dali, tumunog ang kanyang cellphone, at lahat siya ay nabalisa. Sa huli, hinablat niya ang cellphone at inihagi sa galit, ngunit walang it works. O kung hindi, makukuha mo ang binabayaran mo. Ang pinakabagong limitadong edisyon ng platinum na mobile phone sa mundo na inihanda ng matandang butler para sa kanya ay nagkakahalaga ng 168,000 yuan. Ang katawan ay lubhang matigas at maaaring gamitin bilang isang ladrilyo sa pagbaril sa mga kritikal na sandali. Ang mga tao ay kahanga-hanga, kahit na inaatake sila ng mga gangster, wala silang pressure na harangan ang mga bala kaya kahit na lumipad ang telepono, nag-iwan ito ng bahagyang itim na marka sa dingding, at pagkatapos ay patuloy na tumunog ng malakas. Napaka-depress si Hong Dali. Ang hirap matulog kapag weekend. May maghihintay ba sa akin na makatulog? 8:30 pa lang. Bumangon si Hong Dali sa kama, kinuha ang kanyang cellphone at umungal, ano ang hindi natin pag-uusapan mamaya? Hong Dali. Tumawag sa telepono ang galit na sigaw ni Tang Moxon ay nanggaling doon, hindi ka pa rin gumigising ng 8:30. Gusto mong matulog hanggang tanghali. Bilasan mo, maraming nangyayari ngayon. Oh. Bueno, natulog ako hanggang 8:00 pa rin sa 2:30, kinusot ni Hong Dali ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ginagawa mo? Pupunta lang ako sa studio. Nababalisa ka kapag narinig mong kumukuha ka ng pelikula o palabas sa TV. Nakalimutan mo na ba ang napag-usapan natin noong nakaraan tungkol sa ating pamilya? Bumulong si Tang Moxon, pumayag ang aking ama, at maaari tayong magsimula ngayon. Naghihintay lang ako ng sasabihin mo. Ano ang huling napag-usapan tungkol sa pamilya ni Tang Moxon? Oo, naalala ko. Mahinang sinabi ni Hong Dali, dapat nakahanda na si Sister Kay sa ika-10 palapag ng Chenwei Building. Maaari ka na lang pumunta ng direkta sa isang tao. Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Matutulog ako sandali. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono.
Shenhui Building, ika-10 palapag. Zinksan, gumagana ba talaga ang pamamaraang ito? Ang ama ni Tang Moxon, si Tang Ruzi, ay tumingin sa mga manggagawa na patuloy na naglilipat ng lahat ng uri ng kagamitan sa loob at nagtanong, ito na ang ating huling pagkakataon. Paano kung tayo ay magulo? Well, anyway, walang ibang paraan. Nakangiting sinabi ni Tang Moxon, huwag kang mag-alala, kahit na medyo mapag-aksaya si Hong Dali, hindi siya tanga, at napakaswerte niya. Sa tingin ko ay dapat niyang magawa ito minsan. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, nag-isip sandali si Tang Ruzi at biglang nagsabi, Zinksan, nalaman ko na ang relasyon mo kay Dali ay tila lumuwag ng husto sa panahong ito. Kaya ang aming orihinal na plano. Naku, wag mo nang pag-usapan yan. Well, pag-usapan natin yan mamaya. Si Tang Moxon ay bihirang mamula nang banggitin ng kanyang ama ang orihinal na plano, at mabilis na binago ang paksa, tatay, medyo maganda ang kapaligiran dito, at medyo magulo kami, kaya hindi mo na dapat ulitin. Mag-ingat. Alam ko, bamantong hininga si Tang Ruzi, sige, gawin mo na ang trabaho mo, hindi mo ba gustong pumunta sa studio? Bueno, kung gayon. Tang Moxon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maingat niyang ipinaalala, Tay, maaari kang bumalik pagkatapos manood dito ng ilang sandali. Huwag matuklasan. Si Sister Kai ang mag-aayos dito. Ang mga taong naaakit kay Dali ay napakalakas. Sheng, aalis ako saglit. Matapos tapusin ang usapin dito, bumabas si Tang Moxon para makipaglaro ng badminton kay Li Nianwei. Pagkatapos ay nag-aalangan na kinuha ang kanyang telepono at nag-isip, hindi ko alam kung bumangon na si Dali, isang tamad na lalaki. Well, alas 9:30 na, dapat kang bumangon. Kalimutan mo na ito, maghintay tayo ng kaunti pa at tawagan siya muli sa 10. Wala siya sa mabuting kalusugan. Sabihin mo sa kanya na matulog pa. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang telepono, at sinabi ni Tang Moxon. Nang makita kong si Hong Dali talaga ang tumatawag, nakaramdam ako ng kasiyahan at sinabi sa sarili ko, siya ay nag-iisip. Tiyak na sagot niya, at narinig ko lang na sinabi ni Hong Dali, Zinksan, nasa Chenhui ka ba? Bumaba ka. Kumain ka na ba sa umaga? Nagugutom na ako. Kumain ka na. Sasabihin na sana ni Tang Moxon na kumain na siya, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, dahil napakagandang trabaho niya para sa kanyang pamilya, mas mabuti pang kumain pa siya kasama niya, at agad na sumagot, tama. Pagkatapos uminom ng isang basong gatas, medyo nagutom ako pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. Bababa ako ngayon. Nang malapit na siyang umalis, hinawakan ito ni Mu Zhixiao sa gilid at sinabing, Master Dali, hihintayin kita. Matagal na, pwede mo ba akong isama? Gusto ko rin pumunta sa set. Kung tutuusin, isa rin siyang mayamang binata na kasing sikat ni Hong Dali, at kadalasan ay mga celebrity lang ang gusto niyang makita. Gayunpaman, mula nang makilala niya si Hong Dali, naramdaman niyang nakatingin siya sa langit mula sa ilalim ng isang balon. Hindi sa hindi maganda ang background ng kanyang pamilya, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang may ganoong swerte. Bakit mo pa hinihintay ang halimaw kung hindi mo ito lalapitin? Wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan niya ngayon. Kasing awa siya ng asong gala. Oh, sumakay ka na sa kotse. Direktang binuksan ni Hong Dali ang pinto at sinabing, sabay muna tayong mag-almusal. Okay. Agad na sumakay si Mu Zhixiao sa kotse. Ang tatlo sa kanila ay kumuha ng isang grupo ng mga aso upang mag-almusal sa Changjia, ang pinakamahusay na restaurant sa West 4th Ring Road. Matatag na nakaupo sa gitna sina Hong Dali at Tang Moxon. Nakahanap si Mu Zhixiao ng maliit na dining table sa tabi niya para tulungan ang sarili. Nakatayo ang tatlong malalaking lalaki habang magkayakap. Sabik na nanunood, ang 6 na babaeng dogleg ay may pananagutan sa paghahain ng tsaa at tubig na may magandang estilo nanginginig ang mga binti ng amo nang dalhin niya ang mga bon. Sa hapagkainan, ngumiti si Tang Moxon at pinanood si Hong Dali na niloloko ang pagkain at sinabing, ano ang ginagawa mo? Nagmamadali kang kumakain, pakisuyo, dahan-dahan, huwag mabulunan. Nang marinig ang tanong ni Tang Moxon, tumayo ang mga tainga ni Mu Zhixiao, naghihintay ng sagot ni Hong Dali. Bilasan mo at tapusin mo ang iyong pagkain para makagastos ka. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Hong Dali. Tang Moxon, bueno, huwag ka nang magtanong ng mga katangahang tanong sa susunod. Mu Zhixiao. Mukhang talagang itinatak ng lalaking ito ang salitang, alibughang, sa kanyang mga buto. Pagkatapos ng almusal, dumiretso kami sa set, ngunit sa sandaling yumandar na ang sasakyan sa kalsada, muling pula ang ilaw, at hindi huminto ang isang matandang naka-scooter, at muling natamba ang rearview mirror ng may pakpak na anghel ni Hong Dali. Natuwa si Hong Dali nang makita niya ito. Ito pala ang matanda sa huling pagkakataon, matanda, hindi ba may iwasang tumama ang iyong bateryang sasakyan sa aking rearview mirror dahil sa mga batas ng kalikasan? Bakit ako natamaan muli nito ngayon? Matanda, anong ginagawa mo? Kilala mo ba siya? Curious na tanong ni Mu Zhixiao. Ang rearview mirror ng kotse ko ay natamba noong nakaraan, at nataman muli ngayon. Sabi ni Hong Dali na walang pakialam sa mukha. Mu Zhixiao, napakamangha ng mundong ito. Hindi hiniling ni Hong Dali na bayaran ito ng matanda sa huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay muli niya itong nabangga.
Tumakbo ang matanda na nahihiya at napakamot sa ilang buhok sa ulo. Hehe smiled and said, sorry talaga. Balisa ako. Bakit ka ba nababalisa? Sa pagkakataong ito ay si Hongdali naman ang mag-usisa, matanda, lampas ka na ba sa 60? Hindi ka pa nagre-retiro. Sinong nagsabing lampas na ako ng 60? Sinabi ng matanda ng may pagmamalaki, matanda, 77 na ako sa taong ito. Matapos marinig na ang matanda ay 77, naging mousy sa si Tang Moxon, matanda, 77 ka ba talaga? Mukhang natakot din si Mu Zixao, nagpapabata ka ba habang tumatanda ka? Kabanata 123, si Master Wang ay naglalaba, naggupit at humihip. Hindi katakataka na mousy sa sina Tang Moxon at Mu Zixao. Ang matandang ito ay naglakas loob na sumakay sa bisikleta na debaterya. May kantab ang kanyang mukha at walang gaanong kulubot. Bukod sa mapuputi niyang buhok, balbas at kilay, at payat at maikli ang pangangatawan, mukha siyang nanghihinang matanda. Walang mag-aalinlangan na mabubuhay pa siya ng 20 o 30 taon. Okay lang, nagmamadaling sabi ng matanda, Young Master, alam kong hindi ko kayang bayaran ang kotse mo, kaya kailangan kong magmadaling magtrabaho doon. Tingnan mo ito, ano ang dapat kong gawin? Ngayon, natakot talaga siya. Ang rearview mirror ng kotse na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Kung talagang hihilingin sa kanya na magbayad, talagang hindi niya ito kayang bayaran. Maaari lamang tayong umasa na ang mayamang binata na ito ay hindi kasing kaalaman niya, ngunit ang posibilidad ay talagang hindi masyadong mataas, o ang pagkakataon ay maliit. Huwag kang magmadaling umalis, gaya ng inaasahan, hindi siya hiniling ni Hongdali na umalis sa pagkakataong ito, okay lang kung nabangga kita sa huling pagkakataon. Nabangga mo na naman ako sa pagkakataong ito. Kailangan mong maging maalalahanin. Wala kang halaga. Sagutin mo lang ako ng ilang katanungan. Walang pera. Sa sandaling marinig niya ang tatlong salitang ito, biglang nagningning ang mga mata ng matanda, okay, sabi mo. Sa oras na ito, si Tang Moxon ang unang nagtanong, matanda, paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili ng mabuti? 70 ka na. Napakabata mo pa pagkatapos ng maraming taon. Kung hindi, ang mga circuit ng pag-iisip sa pagitan ng mga lalaki at babae ay iba. Ang naisip ni Hongdali at Mu Zixao ay ang matandang ito ay hindi pangkaraniwan at ang kanyang pagkakakilanlan ay medyo misteryoso. Si Tang Moxon ang unang nakaalam. Paano inaalagaan ng matandang ito ang kanyang sarili? Ang buhay ay nakasalalay sa ehersisyo. Nang marinig ang tanong na ito, nakangiting sumagot ang matanda, kapag wala akong magawa, gusto ko na lang magboxing at tumakbo sa park sa umaga. Karaniwan kong ginagawa ito sa oras. Kumain at uminom ng 1 o 2 baso ng alak araw-araw. Kapag maganda ang mood mo, mananatili kang bata. Bueno, pagkatapos ay tatakbo ako at mag-eehersisyo araw-araw mula ngayon. Sinabi ng batang babae na puno ng mga bituin, sa ganitong paraan, palagi kang bata. Sa orihinal, si Tang Moxon ay bihirang tumakbo sa umaga, ngunit ngayong ang matandang ito ay nakatira sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang matukso. Sa bagay, likas sa babae ang mahilig sa kagandahan. Sino ang hindi gustong manatiling bata magpakailanman? Ang ginagawa niya rito ay pag-aalaga ng kagandahan, ngunit na-curious si Hongdali sa ginawa ng matanda at nagtanong, matanda, ano ang ginagawa mo at ano ang tawag mo sa akin? Ang apelyido ko ay Wang, sabi ng matanda. Sagot, Young Master, tawagin mo lang akong Lawang, anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Napangiti siya, ibig sabihin, kakaiba ang trabaho ko. May maliit na barbershop sa hindi kalayuan para sa matatandang yun. Ang aking asawa ay naglalaba, naghihiwa at hamihip. Master Wang, na naglalaba, naghihiwa at hamihip, nakangiting tanong ni Hongdali, anong klaseng boxing ang ginagawa mo? Magaling ka ba dito? Katuwaan lang ito, sabi ni Hongdali. Si Master Wang na hamihip ay nagsabi, sa totoo lang, wala lang, bagwa yulongzang lang, Tai Chi, Xingyi Quan, Fangde Quan, Shaolin Quan, Wudang Quan, Xingyi Quan, Bahi Quan, Pigwa Quan, Wuzhou Heiang Boxing, Drunken Boxing, Three Emperors Cannon Hammer Fist Boxing, Big Capture Boxing etc. Mga kilos. Halos lumuwa ang mga mata ni Mu Zixao sa kanyang ulo nang marinig niya ito. Ang swerte ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang matandang ito na 2 beses na nakabangga sa kanyang rearview mirror ay isang martial arts master. Sa martial arts na binanggit ng matanda, siya mismo ay halos hindi nag-practice ng Xingyiquan at Bahikuan, at hindi pa niya narinig ang marami pang iba. Matanda, nagsasabi ka ba ng totoo? Kailangang siguraduhin ni Mu Zixao ang tungkol dito, kung hindi, baka hindi siya makatulog ng maayos. Paano kung ikumpara natin ang mga tala? Kailan? Sinabi niya ito, nagliwanag ang mga mata ni Hongdali at Tang Moxon. Sinabi ni Hongdali, wow, Lao mo, marunong ka talagang magboxing. Malungkot na sinabi ni Mu Zixao, huwag mo akong tawaging Lao mo, lagi kitang iisipin bilang nanay ko. Tawagin mo akong Lao Xiao. Okay, Lao Xiao. Tumango si Hongdali. Sa oras na ito, si Master Wang, na naglalaba, naggupit at naghihip ng mga damit,
ay nababalisa, hoy, batang Panginoon, nababalisa talaga ako, matandang lalaki. Babawasin ako sa aking sahod kapag nahuli ako at naantala ang negosyo ng ibang tao. At saka, anong lakas ng loob kong makipaglaban sa iyo, matanda? Oo. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, paano ito, matandang lalaki, maaari kang tumambay sa akin at makakuha ng 5,000 bawat buwan para sa pagkain at tirahan. Nag-aalalang sinabi ni Tang Moxon mula sa gilid, Dali, ikaw. Kung alam mo ang totoo, tanggapin mo na lang siya. Okay lang, nakangiting sabi ni Hong Dali, kung nagyayabang siya, tiyak na dudurugin siya ni Lao Xiao. Tumanggaw din si Mu Zhixiao, matanda, kumusta ka na? Sabi ni Master Dali, ang 5,000 sa isang buwan ay malaking sweldo, tama ba? Talagang gusto niyang makita kung ang matandang ito ay isang tunay na martial arts master, kaya kailangan niyang makipagtulungan ng husto. Talagang 5,000 sa isang buwan. Para sa pagkain at pabahay. Nang marinig niya ang presyo, ang mga mata ni Master Wang ay mas maliwanag kaysa kay Hong Dali, hindi ako masyadong nag-aral, hindi ka nagsinungaling sa akin, tama. Basta totoo ang sinabi mo. Then 5,000 a month. Pinagtibay ni Hong Dali, how do you dare? Sumakay ka sa kotse kung maglakas loob ka. Gagawin ko, matandang lalaki. Sinipa ni Master Wang ang bateryang sasakyan, 5,000 sa isang buwan. Bakit ako sasakay sa kalokohang ito para sa 1,000 dolyar? Ni hindi gumagana ang preno. Sabi niya at papasok na sana sa kotse. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakaramdam pa rin siya ng kahihiyan, bueno, young master, natatakot akong madumisan ng damit ko ang kotse mo. Anong kalokohan? Direktang binuksan ni Hong Dali ang pinto ng kotse, sumakay ka sa kotse. Okay. Lalong lumakas ang loob ng matanda nang mabalitaan niyang maaari siyang kumita ng 5,000 yuan kada buwan kung ikukumpara sa matandang lalaking ito. Kung gayon hindi ako malugod. Pagsakay niya sa kotse, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, naku, ang ganda talaga ng kotseng ito. Matandang lalaki, nabuhay ako sa buong buhay ko, at ito ang pinakamahal na sasakyan na nasakyan ko. Sa lupang nagkakahalaga ng higit sa 100,000 yuan, maganda iyon. Kung ikukumpara mo sa kotse mo, wow. Ano ang mali sa paghahambing? Bakit hindi ito malaki? Sinabi ng matandang Wang, tingnan mo ang iyong sasakyan, sapat itong maluwang para maiunat ang iyong mga paa. Mayroon din itong maliit na refrigerator, tingnan ang mga leather cushions, ang galing ng kotse. Matanda, babalik ako at kakausapin ko ang mga matandang iyon. Gustong marinig ito ng lahat. Nakangiting sinabi ni Tang Moxon, Tito Wang, ang iyong kung fu ay dapat na napakahusay, tama ba? Galing. Matandang si Wang. Sabi ng bata, napakagaling kong maglaba, maggupit at mag-laundry. Sa loob ng 5 minuto, maaayos ko na ang buhok ko. Matanda. Si Mu Zhixiao sa gilid ay hindi napigil ang magsabi, nagtatanong siya tungkol sa iyong kung fu, ang iyong husay sa boxing at pagsipa. Hindi paglalaba, paggupit at paghihip. Bueno, sabi ng matandang Wang, nagsasanay ako sa buong buhay ko, kaya. Noong mga unang taon, nakakuha pa ako ng palayaw, na tinatawag na Flying Condor Wang Daoming, na ang ibig sabihin ay ang aking mabuti, iyon lang nangyari ito 40 o 50 taon na ang nakalilipas, at sa palagay ko ay hindi mo pa alam ang tungkol dito, kaya huwag mo itong banggitin, huwag mo itong banggitin. Ako. Hindi ko alam kung mayroon nga bang Hong Dali ang Flying Condor, pero at least alam ko na ang pangalan ng matandang ito ay Wang Daoming. Kabanata 124, 18 dragon na nakasusupol na palms. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa boundary at lahat ng tao ay bumaba sa sasakyan. Si Mu Zhixiao at Master Wang, na magaling maglaba, maghiwa at hamihip, ay magkaharap. Naglagay si Mu Zhixiao sa isang poster at sinabi sa isang malalim na boses, matanda, seryoso ako tungkol dito. Huli na para sumuko ka ngayon. Huwag ka nang mabugbog sa ospital. Casual na ni-relax ni Master Wang ang kanyang mga braso at binti, naglabas ng tubo sa kanyang bulsa at sinindihan ito, at sinabi habang umuusok, huwag kang mag-alala, maaari talaga kitang atakihin, tama. Nagbibiro ka, hindi ako ganoon kasama. Sa puntong ito, malakas na sumigaw si Mu Zhixiao, mag-ingat. Nakakagulat ang sigaw niya kaya napailing si Hong Dali sa tabi niya. Saglit, pagkatapos ay nakita niya si Mu Zhixiao na sumuntok, mabilis, matigas at tumpak, at pagkatapos ay nakita niya ang payat na parang unggoy na si Master Wang na nakahawak sa kamao ni Mu Zhixiao at gumagawa ng swish sound. Binaliktad niya ito, tumingkayad sa mga balikat ni Mu Zhixiao, at humahit ng bata-bata. Kumuha siya ng 2 puff, at pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, bata, ang iyong bilis ay medyo mabagal. Sa buong paligid niya, bumagsak ang mga panga sa lupa. Ang tunog ng bilang eksklusibong driver ni Hong Dali, sila Wang ay dalubhasa rin sa pakikipaglaban. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga kakayahan ni Master Wang, hindi niya maiwasang purihin siya at sinabing, galing. Ito ay isang tunay na master. Tanong ni Tang Moxon sa mahinang boses mula sa gilid. Sinabi niya, Tito Liu, matatalo mo ba siya?
Maingat na umiling si Lao Wang, hindi rin ako katugma sa kanya. Napabuntong hininga si Tang Moxon, ang swerte ni Hong Dali ay malapit na sa hindi kapanipaniwala. Sino ang mag-aakala na ang isang matandang lalaki ay maaaring maging isang master na kahit ang driver at bodyguard na si Lao Wang ay hindi magiging kapareha? Magandang ideya para sa isang eksperto na malaman kung may target sa sandaling kumilos siya. Walang saysay na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa puntong ito. Si Mu Zixao ay kumbinsido, Guro, ikaw talaga ang aking Panginoon. Ako ay kumbinsido, talagang kumbinsido. Hindi niya maiwasang hindi masiyahan. Ngayon pa lang sinabi ng haring ito kung gugustuhin ng amo, madali niya itong masampal ng ilang beses, ngunit dahil hindi siya kumibo, hindi na siya nagawang habulin ni Mu Zixao. Anyway, kitang-kita ang kaibahan ng lakas, at alam ng lahat ng naruroon ang kinalabasan. Bumaba si Master Wang mula sa mga balikat ni Mu Zixao, nakangiting naglakad palapit kay Hong Dali, at medyo nahihiya, Master Dali, sa tingin mo ba ay patas ang kakayahan ko? Ito ang ikalimang araw ng buwan. Makakagawa ka ba ng trabaho na nagkakahalaga ng 1,000 yuan? Ang matandang ito ay iniisip pa rin ang tungkol sa 5,000 yuan sa isang buwan. 50,000 sa isang buwan. Dinagdagan ito ni Hong Dali ng 10 beses nang hindi nagsasalita, kumikinang ang kanyang mga mata. Mula ngayon, Old Man Wang, ikaw na ang magiging martial arts coach ng mga bastard na tulad ko. Paano na? Siya naman ngayon. Si Mu Zixao ay nabalisa at sumugod kay Old Man Wang at niyakap ang kanyang hita, Guru. Ikaw ang aking tunay na amo. Babayaran kita ng 100,000 yuan sa isang buwan. Turuan mo ako ng kung fu. Hindi siya pinansin ni Old Man Wang at nagpatuloy. Pinalayas niya ito at sinabing, binata, dapat mauna ang lahat, unang magsilbi, tama ba? Nangako ako kay Master Dali, at tayong mga tao sa mundo ay dapat tuparin ang ating salita Master Dali, sinabi mo 50,000 sa isang buwan totoo ba ito? 24K purong ginto. Nakangiting sabi ni Hong Dali. Gawin mo. Sumang-ayon si Old Man Wang sa lugar. Napaluha si Mu Zixao. Sinong mag-aakala na ang isang matandang lalaki na nakakabangga sa rearview mirror ng mga tao ay maaaring maging isang martial arts master? Bakit late na ako nagsimula nung time na yon? Lao Xiao ang tinutukoy ko, hindi makayanan ni Hong Dali sa oras na ito, mahilig ka sa martial arts. Nakita ko ngayon ka lang may pangako. Gaano ka nakatagal nagsasanay? 10 taon, Umupo si Mu Zixao. Bumantong hininga siya sa lupa, sa simula, akala ko ay hindi masama ang aking kakayahan, at may tiwala ako na makakaharap ko ang 5 o 6 na tao na hindi pa nakapag-ensayo dati. Hindi ko inaasahan na ito ay talagang isang bundok na mas mataas kaysa sa isang bundok. Sa puntong ito, sinabi rin niyang nagalit siya, sabi ko, Mr. Wang, bakit ka nabunggo sa rearview mirror ng ibang tao kung ganoon kataas ang kakayahan mo sa martial arts? Kung kailangan mo ng pera, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng 1.8 milyon base sa iyong kakayahan. Walang problema. Anong pinagsasabi mo, brat? Iniunat ni Old Man Wang ang kanyang pipe at kinatok si Mu Zixao sa ulo ni Mu Zixao ay hindi man lang gustong magtago, at sa pagkakataong ito ay lalo pa niyang pinagsisihan ang sinabi ni Old Man Wang, sa mga araw na ito, ang pag-aaral ng martial arts ay para lang palakasin ang katawan. Ano ang silbi ng mataas at mababa, at hindi ito maaaring gamitin bilang pagkain? Paano ako lalabas at magnanakaw kung magaling ako sa martial arts? Hindi ko kailangang umasa sa pagbebenta ng aking mga kakayahan para makakuha ng pera sa pag-inom. At saka, ano ang silbi ng pag-aaral ng martial arts? Para lang bugbugin ang taong ayaw mo sa away. Hindi iyan. Sabi ni Mu Zixao na may agrabyado na mukha. Para protektahan ang sarili mo. Ang lakas ng loob mong sabihin iyan, napayuko si Old Man Wang sa kanyang mga labi, pagkapasok ko pa lang sa kotse, naramdaman ko na may masamang enerhiya sa iyo, na parang pakiramdam na pagkatapos mag-practice ng martial arts sa mahabang panahon, gusto mong laging humanap ng aatake. Binata, noong sinaunang panahon ay maliwanag na magsanay ng martial arts para magsilbi sa bayan at bayani na maghahatid ng karahasan sa bayan at bayan. Ngunit sa lipunan ngayon na pinamamahalaan ng panuntunan ng batas, kung iniisip mo pa rin na ang pagsasanay ng martial arts ay para lamang ipakita ang iyong mga kasanayan, kung gayon mayroon kang maling panimulang punto. Sinabi niya at tumingin sa malayo Hong Dali, Master Dali, hayaan mo akong magtanong sa iyo, naipasa ko na ang lahat ng kung fu ko sa iyo, matututunan mo ba ito? Matapos marinig ang sinabi ni Old Man Wang, ang mga tao sa paligid niya ay naiinggit, sa halip ay pinalaki ito. Pagkatapos matutunan ang lahat ng kanyang mga kasanayan, ikaw ay tiyak na magiging isang modernong bersyon ng isang bayani, walang maliit na gawa. Bilang resulta, walang pag-aalinlangan na umiling si Hong Dali nang hindi nag-iisip, ayokong matutunan ito. Gusto kong maging isang alibughang anak na may kapayapaan ng isip. May mga buntong hininga at buntong hininga sa paligid niya, at si Mu Zixao ang pinaka-depressed. Gusto niyang matuto, ngunit hindi niya ito matutunan. Ayaw ni Hong Dali kahit iharap sa kanya. Nagkaroon ng malaking gap. Nakangiting umiling si Old Man Wang at sinabing, alam ko. Sa totoo lang, kaya kita nagustuhan ng sobra kaya handa akong sundan ka syempre, hindi pwedeng mas mababa ang sweldo, hehe.
Sinabi niya at huminga ng dalawa pang sigarilyo, sinabi, sa pagsasalita tungkol sa kung aling, nabuhay ako sa loob ng maraming taon upang maunawaan ang martial arts. Mainam na linangin ang moral na katangian ng isang tao, at mainam na gamitin ito bilang isang paraan ng pagpapanatili ng kalusugan, ngunit talagang hindi posible na gamitin ito bilang isang sandata upang lumaban ng buong tapang at walang awa. Pagkasabi nito, lumakad si Matandang Wang sa isang malapit na maliit na puno, gumuhit ng kalahating bilog gamit ang kanyang kanang kamay, itinulak ng malakas, at sa isang click, ang maliit na puno ay nabali sa lugar, at sinabi, marunong akong gumamit ng mabibigat na kamay. Ngunit ang bagay na ito, sayang, maliban sa mga may ugali na tulad ni Master Dali, hindi ito maipapasa sa iba. Kapag naramdaman niyang maliligaw ang isang tao nang hindi kumurap, malungkot na parang nawala ang kanyang lihim na kaalaman. No wonder sobrang depressed siya. Sa modernong lipunan, hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang pag-aaway sa iba. Ang mga kabataan ay bata at masigla, at nagsimula silang makipag-away sa isa't isa pagkatapos ng ilang salita. Sinong makakatiis? Habang siya ay nakakaramdam ng pag-iisa, si Hong Dali ay mukhang tulala at bamulong, holy shit, the 18 Palms of Subduing the Dragon. Ikaw ba ay palaging Hong Shigang? Kabanata 125 Hardcore Brother. Sa sandaling sinabi ni Hong Dali ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid niya ay halatang natigilan, ano ang 18 dragon na sumasakop na palma? Ano ang Hong Shigang? Matanda, Wang Daoming ang pangalan ko, hindi Hong Shigang. Mabilis na nagpaliwanag si Old Man Wang. Malinaw, pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang baba, pero speaking of it, wala talagang pangalan itong galaw ko. Nung itinuro sa akin ng master ko, sabi niya mabigat na galaw. 8 galaw lang sa kabuuan. Kung tinamaan ng diretso sa tao, nakakabali ito ng buto at litid. Medyo makapangyarihan. I usually don't dare to use it, Masters Daladu 8. Pero sayang hindi sapat kaya tawagin natin itong Dragon Subduing Palm. Sa sandaling sinabi niya ito, sumugod si Mu Zixia at muling niyakap ang kanyang hita, guru. Mangyaring tanggapin ako bilang isang disipulo. Lahat ng nasa gilid ay nag-isip, kung tutusin, siya ay isang young master na may kaparehong family background sa young master. Ang lalaking ito ay talagang may kakayahang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Hindi. Maingat na umiling si Old Man Wang, hindi ko madaling ituro ang mga trick na ito sa iba. Okay lang kung gusto ni Master Dali na matutunan ang mga ito. Masyado kang masama, kaya hindi ako maglalakas loob na gawin ito ng madali. Turuan mo, huwag mong aksidenteng pumatay ng tao, kailangan ko pa ring managot. Hindi. Talagang hindi. Sumugod si Mu Zixia kay Hong Dali at niyakap ang mga balikat ni Hong Dali, sinusubukan akong purihin. Bagaman hindi sila tunay na magkapatid, mas mabuti sila kaysa sa tunay na mga kapatid. Hindi mahalaga kung ipasa mo ito sa akin o sa kanya, pareho lang iyon. Hindi niya nakalimutang commendat kay Hong Dali, Dali, sa tingin mo ba? Oh, sabi ni Hong Dali. Sniffling, whatever, I don't care anyway. Kung hindi, Mr. Wang, turuan mo na lang siya kung paano gawin ito. Hindi ko pa rin ito matututunan. Sayang naman kung mawawala ang kakaiba mong kakayahan. Ito, Wang ang matanda ay nag-isip sandali, at sa wakas ay naramdaman na ang mga salita ni Hong Dali ay may katuturan. Kung ang hanay ng mga lihim na kasanayan na ito ay dadalhin sa kabaong, natatakot siyang mawala ito. Agad siyang tumanggaw, kalimutan mo na, sabi ni Young Master Dali, matanda, ipapasa ko ito sa iyo. Wala lang. Ngunit kailangan mong makinig, kailangan ko munang ipaliwanag ito sa iyo. Nang talagang pumayag si Old Man Wang, napaluhas si Mu Zixia at desperadong tumanggaw, pakisabi sa akin, pakisabi sa akin. Isa, sabi ng matandang Wang, hindi mo magagamit ang aking mga kakayahan upang labanan o talunin ang mga tao pagkatapos mong malaman ang mga ito. Ang mga ito ay mabuti para sa pagtatanggol sa sarili at pagpapanatili ng kalusugan. Kung tawagin mo akong matanda, alam kong ginagamit mo ang kakayahan ko para pumatay ng tao. Matanda, ipaglalaban ko ito. Kailangan kong sirain ang matandang buto na ito. Okay, walang problema. Agad na tumanggaw si Mu Zixia, nangangako ako na hindi kita guguluhin sa hinaharap. Bueno, matandang Wang. Sinabi, pangalawa, hindi ko alam kung talagang ganoon kaganda ang iyong relasyon kay Master Dali, ngunit dahil sinusundan ko si Master Dali ngayon, hindi ka maaaring maging masama kay Master Dali. Hindi sa banggitin ang paghahatid ng tsaa at tubig, hindi bababa sa dali kung ang batang master ay nakatagpo ng anumang panganib, kailangan mong humakbang pasulong. Kaming mga mag-aaral ng martial arts ay tungkol sa katapatan at katarungan. Ayos ba ito? Ito, inisip ni Mu Zixia ang background ng kanyang pamilya at kung paano niya lalabanan ang Hong pamilya ni Hong Dali sa hinaharap. Hindi ko talaga masabi kung ano ang magiging relasyon, kaya medyo nagdadalawang isip ako. But then I thought about it, malaking bagay na hindi siya nakikialam sa family affairs. Hindi malaking bagay para sa kanya na protektahan si Hong Dali ng mag-isa. Sa pag-iisip nito, agad niyang sinabi, okay. Walang problema. Baka hindi ko naasikasuhin ang ibang mga bagay, kaya ko pa ring magdesisyon sa sarili ko, at sumasang-ayon ako dito. Pagkatapos ay dumating ang huli, sinabi ni Old Man Wang, ito na ba ang pangatlo?
Tayong mga martial arts practitioner ay dapat makayanin ang hirap, magtiis ng matagal na nakakainip na paninindigan, at makayanin ang ilang taon ng pagsasanay sa boxing. Sa katunayan, ang kondisyong ito ay ang pinakasimpleng, ngunit mahirap para sa mga ordinaryong tao na makamit ito. Ngunit sa palagay ko ay hindi ka dapat magkaroon ng malaking talento para sa iyo. Nang marinig ang sinabi niya, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong sa gilid. Sinabi niya noon na si Mu Zixao ay binigyan ng kamangha-manghang mga buto, ngunit sinabi niya ito ng casual, hindi. Iniisip na tama nga siya. Lihim ding hinayla ni Tang Moxon ang manggas ni Hong Dali at Bam-ulong, Dali, nakita mo ba ng maaga na si Mu Zixao ay angkop para sa pagsasanay sa martial arts? Sa oras na iyon, naalala kong sinabi mo yun noong una mo siyang nakita. Walang magawa si Hong Dali. Nagkibit balikat siya, casual lang akong nagsasalita. Tang Moxon. Sa oras na ito, sinabi ni Mu Zixao, walang problema, talagang wala akong problema dito. Mahilig akong magsanay ng martial arts mula pa noong bata ako. Hindi ko ito gagawin kahit isang araw ng taon. Oo. Ang matandang si Wang ay mukhang isang master sa oras na ito, maging disipulo tayo. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang salitang, maging disipulo, walang sinabi si Mu Zixao. Nang walang sabi-sabi, lumuhad siya sa lupa at magalang na yumuko kay Old Man Wang ng 3 beses, Disciple Mu Zixao, magbigay-pugay kay Master. Bumangon ka. Nakangiting humakbang pasulong si Old Man Wang at tinulungang tumayo si Mu Zixao. Sabi, pagkatapos mong matuto ng isang bagay, hindi mo ito magagamit ng basta-basta. Narinig mo ba ako? Huwag mo akong hayaang masangkot sa gulo. Alam ng alagad. Kinuha ni Mu Zixao ang isang card mula sa kanyang mga braso at ipinakita ito ng may paggalang, medyo maingat, ngunit hindi mo magagawa. Respeto, Master, tanggapin mo ito. Dapat tanggapin ang pagiging anak ng mag-aaral na ito. Ang matandang si Wang ay hindi magalang at direktang tinanggap ito, at nagtanong sa mahinang boses, magkano ang mayroon dito? Ang kanyang mga mata ay puno ng kahalayan, at iniunat niya ang kanyang mga daliri at pinaikot-ikot ang mga ito. 1,000,000, bulong ni Mu Zixao, Master, maaari mo muna itong gamitin. Ang password ay 6 o 8. Kung hindi ito sapat, ibibigay ko ito sa iyo muli. Halatang natatakot ang matandang si Wang, ngunit ngayong nagtatrabaho na siya kay Hong Dali, lumawak ng husto ang kanyang pananaw. Sa wakas ay hindi siya nawala ng katinoan sa lugar, at tumango, well, hindi ako magalang tungkol doon. Lahat ngayon. Sa pagtatapos, si Hong Dali ay lumakad ng may ngiti at tinapik ng malakas si Mu Zixao sa balikat, Older Xiao, mula ngayon sarili na nating pamilya. Ayan, ayun, haha. Kailangan mong maging magalang, si Mu Zixao ay nasa magandang kalagayan. Ngayon ay talagang hindi niya makita kung gaano kasaya si Hong Dali, hindi lang siya maswerte, kung sino ang kasama niya ay maswerte rin. Ang mga kasanayan ni Master Wang ay talagang namumukod-tangi. Masaya si Mu Zixao dito, ngunit ang driver na si Lao Wang sa tabi niya ay pinagpapawisan. Hindi alam niyang Master Dali ang mga detalye ng kabilang partido, kaya tinanggap na lang niya ang isang diehard na nakababatang kapatid na halos kapareho ng background niya. Kung titingnan ang pagpupursage ni Mu Zixao sa martial arts, natutunan niya ang tunay na kung fu mula kay Old Wang, na dapat ay walang pinagkaiba para kay Hong Dali, at least alam na alam niya ang karakter ni Mu Zixao, natutunan niya ang martial arts mula kay Mu Zixao dati. Lumitaw sa larangan ng pangitain ni Dali, nag-imbestiga na ang pamilya Hong. Ang Mu Zixao na ito ay isang makasalanan, mabisyo at informal na tao, ngunit isang bagay ang sigurado, ang taong ito ay hindi kailanman sinira ang kanyang pangako. Bilang eksklusibong driver ni Hong Dali, natural na kailangang iulat ni Wang Minggayo ang mga mahahalagang bagay sa kanyang mga superior. Habang ginagawa nila ang kanilang takdang aralin, mabilis siyang pumunta sa gilid, kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Mabilis na nakonekta ang tawag, at ang malalim na boses ni Hong Wigyu ay dumating, matandang Wang, anong problema? Sir, mukhang nakagawa na naman ng kakaiba si Master Dali. Napatingin si Wang Minggayo kay Hong na tumatawa doon. Napalunok si Dali at sinabing, Guro, naaalala mo pa ba ang matandang lalaki na kumatok sa rearview mirror ng kanyang sasakyan kanina? Matanda. Ang nagngangalang Wang Daoming. Kinatok ni Hong Wigyu ang rearview mirror ng kanyang sasakyan. Natural, mag-i-inquire ako tungkol dito, at least para masigurado na hindi threat ang taong ito, parang ordinaryong barbero siya, di ba? Pero sabi sa report, tuwing umaga siya pumupunta sa boxing. Anong problema niya? Malungkot na sinabi ni Wang Minggayo, ito ang matandang lalaki. Natamba muli ang rearview mirror ngayon. Anong nangyayari sa matandang ito? Kakaibang tanong ni Hong Wigyu, noong huling pagkakataon ay hindi siya hiniling ni Dali na bayaran ito, at na-crush na naman niya ito ngayon. Guro, hindi mahalaga ang pera, sabi ni Wang Minggayo. Ang mahalaga ay ang matandang ito ay talagang isang martial arts master. Ahem, ubo, halatang nabulunan si Hong Wigyu sa kabilang side ng telepono at nagtanong, hindi ba? Ang matandang iyon ay isang martial arts master. Mukhang kailangan niya na he's over 60, right? Hindi 60, ang kanyang tunay na edad ay 77. Mamanhid na sinabi ni Wang Minggayo, at ang kanyang martial arts. Sa puntong ito, nagpahayag ng pagkadismaya si Wang Minggayo, ilagay natin ito,
kung lalabanan ko siya, malamang na hindi ako makakagawa ng 10 galaw. Kakaibang tahimik ang telepono sa loob ng 10 segundo, at pagkatapos ay dumating ang nagulat na boses ni Hong Wigyu, ibig mong sabihin, patumbahin mo na lang si Dali ng ganito. Ang matandang lalaki sa rearview mirror ng kotse ay mukhang halos 20 taon na mas bata. At hindi ka man lang niya matatalo. No wonder nagulat si Hong Wigyu. Si Wang Minggayo ay kasama niya sa napakaraming taon at responsable para sa kaligtasan ni Hong Dali, kaya't may isip ang kanyang lakas. Hindi kalabisan na sabihin na hindi basta-basta gagawin ni Wang Minggayo kahit 4 o 5 gangster na may hawak na kutsilyo. Dahil dito, talagang sinabi niyang hindi niya kayang suportahan ang 10 galaw sa ilalim ng matandang iyon. Totoo naman. Hindi na ito matanggap ni Wang Minggayo, talagang totoo ang pangungusap na iyon. Gaano ka man kalakas, kailangan mong lumuhad sa harap ng walang talo na swerte ni Master Dali ang panganay na anak ng pamilyang Musamodo, si Mu Zixao lumuhad. Well, Mu Zixao, siya ay isang karakter na kasing sikat ni Liu Mengzin. Dahan-daang sinabi ni Hong Wigyu, ano ang problema niya? Si Mu Zixao ay isang martial arts idiot, at kinuha siya ng matandang ito bilang kanyang sarili. Disipulo. Walang magawang sinabi ni Wang Minggayo, kinuha ni Hong Dali si Old Man Wang bilang kanyang subordinate. Ngayon, si Mu Zixao ay itinuturing na alagad ni Master Dali. Sa pagkakataong ito ay may gap sa seniority. Bukod dito, sabi ni Wang Minggayo. Binigyang diin niya, personal na inayos ng matandang Wang si Mu Zixao na makasama si Master Dali sa hinaharap. Dapat niyang tulungan si Master Dali na protektahan siya mula sa panganib sa mga kritikal na sandali. Ngayon siya ay itinuturing na bagong bodyguard ni Master Dali. Hindi niya nakalimutang bigyang diin, kung susundin mo si Master Dali sa ganitong paraan, si Mu Zixao ay dapat na ngayong ituring na isa sa mga alipors ni Master Dali. Oh my God! Naramdaman ni Hong Wigyu na ang dami ng impormasyon sa tawag sa telepono na ito ay medyo malaki, isang matandang lalaki na laging nakaharap sa rearview mirror ng walang dahilan. Siya ay isang dalubhasa sa martial arts. Ang panganay na anak ng pamilyang Mo na pumunta sa Tianjin ng hindi malamang dahilan ay naging isa sa mga alipors ni Dali. Sabi ko Minggayo, paghandaan mo ako ng mabilis na pagbabalik sa gabing ito, kung makakapag-isip ka sa gabing ito. Nagpapatuloy. Pakiramdam ko ay nasa panganib ako ng myocardial infarction. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, mariing tumanggo si Wang Minggayo, okay. Nang matapos ni Wang Minggayo ang tawag, kumaway si Hong Dali sa kanya, Tito Wang, tapos na ang tawag. Kailangan na nating maghanda para umalis. Tapos na tayo. Inalis ni Wang Minggayo ang telepono, nagmamadaling bumalik, Guro, pupunta na ba tayo sa crew? Oo, masayang sabi ni Hong Dali. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, tara na at tingnan natin kung ano ang takbo ng pelikulang ginawa ng crew. Si Mu Zixao, ang panganay na anak ng pamilyang Mo, ay mapagpakumbabang nagbukas ng daan, Dali, mangyaring mauna ka. Pagkatapos ay sinabi niya, Guro, pakiusap. Dinala ni Hong Dali si Tang Moxon, sumakay sila sa kotse sa pagmamayabang na paraan. Sa kabutihang palad, ang Winged Angel ay sapat na maluwang, at nakaupo rin dito sina Old Man Wang at Mu Zixao. Sumakay ang 9 na malalaking aso sa kotse, at umalis ang lahat. Hindi ito kalayuan sa kinaroroonan ng mga tripulante, at sa ilang sandali, nakita ni Hong Dali si Ding Chengji na nakatayo sa gilid ng kalsada sa kanyang harapan. Pagkatapos buksan ang pinto at bumaba ng kotse, binati ni Hong Dali, kasama, salamat sa iyong pagsusumikap. Hey, Master Dali, kanina pa kita hinihintay. Nang makita niya ang Diyos ng kayamanan na bumaba sa sasakyan, tumakbo si Ding Chengji sa kanya, natatakot akong hindi ka pupunta ngayon. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Mangyaring pumunta dito. Nasa unahan ng crew at nagpapahinga na sila ngayon. Sinabi ni Hong Dali na nasisiyahan siya sa kanyang saloobin. 5,000. Sa sandaling iyon, naglabas si Goji ng isang balumbon ng pera sa kanyang bulsa at pinindot ito, ginagantihan ako ni Young Master. Salamat, Young Master. Napuno ng mga ngiti ang mukha ni Ding Chengji. Bihira ang ganitong mapagbigay na amo. Agad na umalis ang grupo. Habang naglalakad sila, sinabi ni Ding Chengji kay Hong Dali ang nilalaman ng dula. Bagamat siya ang direktor ng musika, siya rin ay isang pangunahing miyembro ng crew at alam ang buong palabas. Ang pelikulang kinuna nila ay orihinal na tinawag na The Storm Chaser, ngunit syempre ito ay napalitan na ngayon ng The Flash. Isinalaysay nito ang kwento kung paano nagiging bayani ang isang binata ng hakbang-hakbang. Sa madaling salita, medyo mura ang plot ng kwento. Ang linya ng kwento ay walang iba kundi ang nakagawian ng isang binata na, pagkatapos na masira ang kanyang pamilya, ay nakakuha ng kasanayan mula sa isang dalubhasa at pagkatapos ay nagtungo sa paghihiganti sa kanyang mga kaaway. Inaantok si Hong Dali. Ang lalaking bida sa kwento ay tinatawag na Long Xiangchan. Halos iluwa ni Hong Dali ang pangalan nang marinig niya ito. Hindi siya masyadong nagtanong tungkol dito noong nasa concert siya ni Li Nianwei. Now after listening to, he realized that this drama is really not a ordinary country guy. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Long Xiangchan at Long Aotian ay 9.5 liang at 1 libra lamang. Kaya't walang sabi-sabing sinabi ni Hong Dali, na palitan ang pangalan ng pangunahing tauhan. Kung hindi, aalis na ako.
Siya ang tunay na Diyos ng kayamanan, kaya tiyak na sumang-ayon si Ding Chengji, ang pangalan ng pangunahing tauhan, walang problema. Kung gayon, ano ang mas magandang pangalan para sa Young Master? Sinagot naman ni Hong Dali ang totoo, sandali lang, babasahin ko ang script pagdating ko doon. Mag-usap tayo. Okay. Naglakad pa kami at hindi nagtagal ay nakita namin ang studio na matatagpuan sa labas ng Tianjing Mountain. Hindi masyadong malaki ang studio area, ilang daang metro kwadrado lang, na may mga track, camera, iba't ibang ilaw at tunog, at isang malaking grupo ng mga aktor na nakasuot ng panahon na nakatayo sa paligid. Sinabi ni Ding Chengji, okay, ito na. Tiningnan ni Hong Dali ang mga aktor sa audience, at ang una niyang sinabi ay, hindi ba ang pelikula mo ay isang science fiction na pelikula? Bakit lahat ito ay nakasuot ng sinaunang costume? Chapter 127, ito ba ay plot para mapanood ng mga tao? Science fiction na pelikula. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, kakaibang nagtanong si Ding Chengji, ang aming pelikula ay palaging isang martial arts film. Hindi ba't ipinakita ko sa iyo ang promotional video para sa iyo, Master? Akala ko isa itong time travel drama. Sinong mag-aakala na mapangalanan mo ang isang period martial arts film na Wind Chaser? Sinabi ni Hong Dali sa isang galit na galit, akala ko ito ay tungkol sa isang taong may superpowers na kayang kontrolin ng hangin, kaya nagpa siya akong palitan ito ng Wind Chaser. Ang Flash. Ano ang dapat kong gawin? Nanlumo rin si Ding Chengji, ano ang mas maganda? Nasaan ang iyong direktor? Sabihin sa kanya na makita ako, sabi niya. Ang bulaklak ng Panginoon ay pag-aari ng Panginoon, at ang mga salita ng Panginoon ay dapat sundin. Sumigaw si Ding Chengji sa isang may balbas na lalaki sa venue, direktor. Nandito si Master Dali, may sasabihin siya. Pagkatapos noon ay mabilis siyang nagpakilala. Ito ang aming direktor, Lin Hao, Direktor Lin. Ayayaya, nang marinig niya na dumating si Hong Dali, tumakbo si Direk Lin Hao, na nagsasabi sa mga aktor tungkol sa dula, at agad na lumapit nang makita niya si Hong Dali. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa harap niya at patuloy na niyugyug ang mga ito. Oh, Young Master, miss mo na talaga ako. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Young Master, at sa wakas ay nakilala kita ngayon. Isang karangalan, isang karangalan. Hong Dali, namanhid ang aking mga kamay. Sorry, mabilis na binitawan ni Lin Hao ang kanyang mga kamay na may kahihiyan sa mukha, excited ako, haha. Pagkasabi niyan, sumigaw siya sa bukid, narito na ang Young Master. Magpahinga na tayo. Hoy, ganito, dalhin mo ang bangkito at payong. Naalala ni Mu Zixao ang mga salita ng kanyang Panginoon, si Old Man Wang, at nagmamadaling lumabas, hinugot ang parasol, at tumakbo pabalik sa gilid ni Hong Dali na parang isang halijing bakal. Habang nakatayo sila roon, ang kanilang mga saloobin ay lahat ng uri ng masigasig at taos-puso. Napatingin sa kanila ang siyam na natalo sa gilid at napabuntong hininga. Sinusubukan nilang nakawin ang kanilang mga trabaho mula sa kanila. Sa oras na ito, may mga artistang nagdala na ng ilang dumi. Hinayla ni Hong Dali si Tang Moxen para maupo. Si Lin Hao ay talagang naglabas ng isang bangkos ng merienda mula sa kanyang bulsa at nakangiting sinabi, Young Master, ang mga merienda na ito ay ang aking karaniwang pangangalaga. Natikman mo kung ano ang ibinalik ng mga tao mula sa buong mundo. Si Hong Dali ay ang tunay na Diyos ng kayamanan, at milyon-milyon ay isang salita lamang mula sa kanya. Bilang isang direktor, natural na alam ni Lin Hao kung ano ang gagawin. Reward. Sinabi ni Hong Dali, 5,000. Lumapit si Gu Jizi at muling hamampas ng pera, ginagantihan ako ni Young Master. Salamat, Young Master. Inilagay ni Lin Hao ang pera na may nakasisilaw ng ngiti, at pagkatapos ay puno siya ng pera. Na may nakakabigay puri na mukha, ano ang iyong mga utos, Young Master? Well, wala lang, sadyang hindi tugma ang pelikula sa pangalan. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, sa kasong ito, ipagpatuloy mo muna ang pagbaril ng isang plot, at titingnan ko kung wala nang mababago. Oo naman. Kinuha ni Lin Hao ang script at ipinakilala ang plot ngayong araw, ang kinukunan natin ngayon ay isang eksena sa labas. Ang lalaking bida na si Long Xiangchan ay tumakas at nahimatay sa kakahuyan, at pinatay ng isang babaeng bayani sa daan. Makatuwiran para sa kanila na umibig. Anong makalumang kwento, kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi at bamulong, hindi nakakapagtakang hindi ito maganda sa takilya. Dahil ang Diyos ng kayamanan ang nagsalita. Siyempre, ang buong crew ay hindi nang ahas na magpabeya, kaya nagsimula silang mag-film. Ito ay isang tiwangwang na kagubatan, tahimik. Paminsan-minsan, may mga ingay ng mga mababangas na hayop, at paminsan-minsan, may umaalulong ng isang ligaw na lobo sa di kalayuan. Ang kapaligiran ay tila walang laman at mapanganib. Ang kamera ay gumagalaw ng dahan-dahan sa track, kumukuha ng mga larawan ng nakapalibot na kapaligiran. May isang lalaki din na may hawak na whiteboard na may pawis sa ulo. Ito ay upang payagan ang liwanag na ma-refracted ng mas epektibo, upang ang mga nakunan na larawan ay hindi magkaroon ng chromatic aberration. Pagkaraan ng ilang sandali mag-film dito, ang lalaking bida na nakasuot ng sinaunang kasuotan ay bumangga sa isang nakakagulat na hakbang.
Hiyang-hiya ang itsura niya, may bahid ng dugo ang damit niya, at nagkatikip ang mga kamay niya sa isang lugar habang tumatakbo. Naniniwala ako na iyon ang lugar kung saan siya nasugatan sa balangkas. Ang aktor na ito ay orihinal na medyo gwapo, ngunit ang kanyang gwapong mukha ay maingat na naayos at ang kanyang buhok ay magulo, na nagpamukha sa kanya na mas nababalisa at dekadente. Malinaw na ito ay upang pasayahin ang babaeng madla pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay isang uri ng napakadamdamin nilang mga hayop, at madali silang magkaroon ng pagnanais na protektahan ang mahihina. Sa oras na ito, ipinakilala ng direktor na si Lin Hao sa mahinang boses, ang kanyang pangalan ay Shen Guanghe. Ginampanan niya ang ilang mga menor de edad na papel sa ilang serye sa TV, tulad ng kapatid ng pangunahing tauhang babae at tagasunod at matalik na kaibigan ng bayani. Sa tingin ko ay maganda siya at bagay na bagay para sa pelikulang ito. Tinawag ko siya rito. Oh, halos. Naka-cross-leg si Hong Dali sa stool at sinabing, hindi naman masama. Pagkatapos nito, lumingon si Hong Dali. Nakatingin kay Mu Zixiao na nakatayo sa tabi na may hawak na payong, matandang Xiao, sa tingin ko ay mas gwapo ka kaysa sa batang ito. Ngumiti si Mu Zi at sinabi, hindi masama, hindi masama. Tiningnan din ng mabuti ni Lin Hao si Mu Zixiao, tumango at sinabing, totoo na mas gwapo siya kaysa kay Shen Guanghe, pero hindi siya bagay sa role ng bida. Sayang, sayang. Umiling siya sa puntong ito at hindi nakalimutang kumuha ng merienda at kumagat. Sa oras na ito, si Shen Guanghe, na nasa court, ay sumuray-suray pa ng ilang hakbang, pagkatapos ay biglang bumagsak sa lupa at pumulupot na parang bola. Isang lalaking may pigtails ang sumigaw sa gilid, okay, Baofeng, ikaw na, Tara. Hindi nakaimik si Hong Dali. Baofeng ba ang pangalan ng heroine na ito? Sure enough, isang babaeng may heroic face ang tumakbo mula sa malayo. Nang makita niya ang lalaking bida na si Shen Guanghe sa lupa, bigla siyang nagsabi ng, pagkatapos ay nagmamadaling humakbang pasulong upang tulungan siya, at hindi nakalimutang sumigaw, ano ang ginagawa mo? Gising na. Gumising ka. Napailing siya saglit, at pagkatapos ay dahan-daang iminulat ni Shen Guanghe ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, salamat. Salamat, babae. At pagkatapos ay nahimiti muli. Malakas na sumigaw si Lin Hao mula sa gilid, okay, ito na. Tumigil ka. Natigilan si Hong Dali, at sa wakas ay lumingon kay Lin Hao, 15 milyon para barilin ang bagay na ito. Ha! Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, pinunasan ni Lin Hao ang malamig na pawi sa kanyang noo at maingat na nagtanong, hindi. Hindi. Higit pa riyan. Malakas na hinampes ni Hong Dali ang mesa, are you kidding me? Is the plot for people to watch? Naisip mo ba kaagad ang bahaging ito ng iyong isip at pagkatapos ay nagsimulang mag-film muli? Si Lin Hao ay isa ring kilalang direktor, at nakaramdam siya ng kaunting kawalang kasiyahan matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera? Paano ka magiging mas mahusay kaysa sa akin sa paggawa ng mga pelikula? Siyempre, akala ko sa puso ko pero hindi ko masabi sa bibig ko. Maingat na nagtanong si Lin Hao, kung gayon, batay sa kagustuhan ng young master, paano natin ito babaguhin? Sinabi ni Hong Dali, tumakbo ang lalaking bida dito. Okay lang mawala ng malay, pero nahulog ba sa langit ang babaeng bida? Nataman lang siya ng ganyan. Kailangan man lang magpumiglas ang bida ng lalaki tapos may nakasalubong akong maliit na soro o ganyan. Tapos may nakita akong kuweba at may estatwa ng babaeng engkanto sa loob. Pagkalabas ko sa kuweba, nagkataon akong naligo ang kapatid na babae sa la. Sinabi ni Hong Dali ang mga salitang ito nang mapilit at mabilis na ang kanyang dura ay lumipad sa buong mukha ni Lin Hao. Ngunit hindi ito pinansin ni Lin Hao. Pinunasan niya ito sa kanyang mukha na parang naghuhugas ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga paboril, at ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay, tama. Bakit hindi ko naisip ang gayong baluktot na pukana? Sa pagkakataong ito siya si Hong Dali ay talagang kumbinsido, young master is mighty. Gusto kong makita mo kung mayroon ka pang idadagdag, master. Sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay labis na mapagpakumbaba, at halos yumuko siya bago yumuko, at patuloy siyang sumisigaw sa kanyang puso, karapat-dapat kang maging young master na hindi kailanman naisip na gumawa ng gayong mahiwagang pelikula. Iba talaga. Si Tang Moxon sa gilid ay ngumiti at niyugyug ang braso ni Hong Dali, Dali, kamangha-mangha ka, naiisip mo ang lahat ng ito. Nang pumunta ako sa kuweba at nakilala ko ang rebulto ng kapatid na engkanto, nahulog ang loob ko sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko ang kapatid na engkanto na naliligo nang lumabas ako. Natuklasan sila at naging masayang magkaaway ang dalawa. Tunay na mas maganda ito kaysa dati. Huminto si Hong Dali, ito ay isang pelikula, at mayroong isang futon sa harap ng kapatid na babae. Ang pangunahing tauhang lalaki ay yumuko ng 1,000 beses, at pagkatapos ay isang mahiwagang sekretong libro ang lumabas sa futon, na tinatawag na, Nine Yang Magic. Pagkatapos sabihin ito, nag-isip si Hong Dali sa kanyang puso. Hehe ngumiti at sinabing, ito ang plot ng Dragon Bubble, na isinulat ni Mr. Jin Yong sa Earth. Hindi ko kabisado ang librong iyon, at hindi ko matindaan ng malinaw ang plot,
ngunit naaalala ko ang ilang mga klasikong plot at baguhin ang mga ito nang walang anumang problema. Sa maliit na pagbabago ng plot, tumaas agad ang kalidad ng buong pelikula. Agad na humingi ng tawad si Lin Hao at aayusin na sana ng mga tao na baguhin ang script. Dahil dito, binawi ang isang paa pagkatapos lang itong may benta. Young Master, pwede bang gawa sa bato ang estatwa na iyan? Paano kung gawin ito katumbas? Kung hindi, kung gawa sa jade, ito. Medyo mataas ang halaga. Tingnan mo, kailangan gumawa ng ganoong rebulto. Talaga, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 yuan, na sapat na para makabili ng ilang sasakyan. Gusto siyang sipain ni Hong Dali, paano maipapakita ng mga bato ang kalidad ng pelikula? Paano maipapakita ang kalidad ng pelikula? Paano maipapakita ang kagandahan ng mga tauhan? Ang pinakamahalagang bagay ay, paano mo masusunog ang pera? Hinampas niya ng malakas ang mesa, gamitin ang tunay na bagay. Dapat gamitin mo ang tunay na bagay. Gusto ko ng color jade na may iba't ibang kulay. Humanap ng magukit nito para mas maganda ako. Napakaganda at malinaw. Hilingin sa akin na ibalik sa iyo kung magkano ang halaga nito. Oo, ito ay talagang isang maginoo. Hindi niya kayang masaktan siya. Anyway, may magre-reimburse sa kanya, so just do as he said. Agad na tumakbo si Lin Hao para ipaliwanag sa mga artista ang binagong plot, ngunit hindi agad may pelikula ang plot na ito. Bueno, ilang araw lang ang kailangan para gawin ng rebulto ito pa rin kapag kumukuha ng pelikula, maliit na bahagi lang ng frontal shot ang ibinibigay, at hindi na kailangang ukitin ito ng maingat. Ang isa pang mahirap na bagay ay kung paano haharapin ang maliit na Zorro o ang maliit na kuneho. Ang bagay na ito ay hindi madaling sanayin, kaya kailangan nating maghanap ng isang ligtas na paraan upang malutas ito, kung hindi, ang lens ay mapuputol at ang saya ay magiging labis. Pagkatapos magayos, tumakbo si Lin Hao pabalik ng malakas at nagbuhos ng tsaa at tubig. Young Master, napakaganda ng ideya mo. Hindi ko inaasahan na ang 9 yang Divine Fist ang nasa larawang kuha mo. Ang 9 yang Divine kung, na binanggit mo lang ay ang martial arts mentality ng Geo yang Divine Fist, tama ba? Nako, kung mangyari ito, siguradong magiging hit ang pelikula natin. Nang sabihin niya ito, nag-thumbs up siya. Mataas. Ang taas talaga. Bihira ka lang pumunta dito, bakit hindi ka manood ng ibang eksena? Lumaban ka. Kailangan nating lumaban. Hihilingin ko kay Shen Guanghe na magpalit ng damit. Ngayon ay nakumbinsi siya ni Hong Dali. Sa oras na ito, hindi siya nagtanong kung kailan ang pagbabago, at sinabi lang, Xiao Shen, humanda ka na magpalit ng damit. Ang susunod na eksena. Sinabi ni Master Dali na gusto niyang makita ang fight scene. Okay. Si Shen Guanghe, na pinagpapawisan na mula sa trabaho, ay masayang sumang-ayon, at saka tumakbo para mag-makeup na parang bugzo ng hangin. No wonder sobrang excited siya. Ang pelikulang ito ay mayroong Young Master Dali na gumawa ng ganoong pagbabago, kaya hindi na kailangang isipin ang tungkol sa rate ng pagdalo. Ito ay garantisadong magiging isang tagumpay sa lahat ng paraan, at ang kanyang mga benepisyo ay tiyak na kailangang-kailangan. Kung hindi ka masipag ngayon, kailan ka pa magiging masipag? Sinimulan ni Lin Hao na sabihin kay Hong Dali muli ang balak ng labanan, ang laban na ito ay tungkol sa paghabol ng kaaway dito, at pagkatapos ay makilala ang lalaking bida at magsimula ng away. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, dumating din ang pangunahing tauhang babae upang sumali sa laban. Tungkol naman sa laban, simple at direkta, walang masyadong maipaliwanag. Nagsalita ng ilang salita si Lin Hao, at nakinig lang si Hong Dali. Nagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Nagpalit si Shen Guanghe ng bahagyang malinis na damit. Katulad pa rin ng dati ang estilo, ngunit wala ng bahid ng dugo. Mula sa puntong ito, maingat pa rin ang crew. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa malalim na bundok at lumang kagubatan na ito. Napaka-unreliable na magpalit ng bagong damit. Binigyan siya ni Hong Dali ng 32 likes on the spot, 1,000 para sa bawat tao. Lumabas ang lalaking bida at nagsasanay ng martial arts sa kakahuyan, iyon ay, nagsasanay ng bagong binagong, 9 yang magic ni Hong Dali. Sa oras na ito, lumitaw ang malaking kontrabida isang role player na kasing aba niya, na may walang katulad na hitsura. Si Chu, na may hawak na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, ay hinabol siya habang tumatakbo siya palayo. Biglang bumagsak si Hong Dali at hinampas ang mesa, nangangailangan kayo ng mga artista. At least makakahanap ka ng magaling. Kung hindi mo sasabihing napakagwapo niya, huwag kang masyadong baluktot, okay? Ha? Nagtataka na nagtanong si Lin Hao, bakit ko gagawin ang isang gwapong aktor para sa isang kontrabida? Sa oras na ito, nagsimula na ang laban sa venue. Sinuntok mo ako at sinisipa kita, pinutol mo ako at hinampas kita ng kahoy. Halos lumuwa ang mga mata ni Hong Dali, ito ba ay eksena ng away? Kakaibang tanong ni Lin Hao, oo, ito ay slow motion. Gawin itong mas mabilis, magdagdag ng ilang liwanag, anino at sound effect, at magtanim ng ilang bomba sa paligid. Kapag sila ay pinakawalan, sila ay gagawa ng boom. Ito ay magiging napakaganda.
Para bang patunayan ang kanyang mga sinabi, kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Hongdali ang isang fight scene na ginawa niya. Young Master, tingnan mo ito, ano sa palagay mo? Tiningnan ito ni Hongdali at sinabing, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, mukhang kawili-wili ito. Ngunit nang iniisip ni Lin Hao na ipagmalaki ang kung fu, sinabi ni Mu Zixao sa gilid, maaari ba itong tawaging kung fu? Ang lahat ng ito ay ginawa gamit ang mga espesyal na epekto sa computer, tama ba? Bakit hindi ito matatawag na kung fu? Hindi masaya si Lin Hao. Sikat na sikat ang eksenang ito sa buong industriya ng pelikula ng Kingdom of Heaven. Nakatanggap ito ng mga magagandang review noong panahong iyon. Dahil dito, nanalo pa kami ng Best Movie Special Effects Award noong taong iyon. Walang magawa si Hongdali, ito talaga. Pagkatapos ay bigla siyang tumalon, na ikinagulat ng lahat, at nagsabi, sino iyan, Direktor Lin, tulungan mo akong hawakan ng payong. Lao Xiao, kayo ni Lao Wang ay mag-aaway. Magpakabait ka, huwag mong hayaang murahin ka ng iba. Mu Zixao, okay. Matandang Wang, okay, ipapakita ko ang aking kahihiyan ngayon. Kabanata 129 ang panlilinlang ni Hongda. Kaya't tumayo silang dalawa sa gitna, at isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa kanilang paligid, lahat ay gustong makita kung ano ang maalamat na labanan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumilos ang dalawa. Ang pagkilos na ito ay agad na nagpapaunawa sa mga tao kung ano ang ibig sabihin ng isang eksperto na malaman kung mayroong isang bagay sa sandaling iabot niya ang kanyang kamay. This time, panay ang performance nilang dalawa. Kahit na si Old Man Wang ay hindi ganoon katangkad at mukhang isang payat na unggoy, siya ay napakabilis, at ang kanyang buong katawan ay gumagalaw ng bahagya sa paligid ni Mu Zixao. Sinundan ni Mu Zixao ang isang panlalaki at makapangyarihang diskarte. Alam din niya na si Old Man Wang, ang kanyang master sa Qinggang at Shenjing, ay napakahusay. Hindi siya natatakot na makasakit ng mga tao. Akala ko siya talaga ang Nine Son Divine Fist. Nagpalitan ng kamao at sipa ang dalawa, at sa wakas ay sinuntok ni Mu Zixao ang matanda at nagsampalan sa isa't isa, at nagkasalubong sila ng malakas. Ang eksena ay talagang tulad ng pagbuo ng enerhiya, at kahit sino na may matalas na mata ay maaaring makakita ng mga dahon na tinatangay. Matapos ang isang set ng suntok, bumalik ang dalawa sa tabi ni Hongdali. Muli namang nilabanan ni Mu Zixao ang payong. Kumuha ng inumin si Matandang Wang at ininom ito nang hindi namumula o hinihingal. Natigilan ang buong crew at mga manunood. Nagpahinga na silang lahat, at ang iba ay hindi pa nakaka-recover. Reward. Si Hongdali ay nasa mabuting kalagayan, 50,000 para sa bawat tao. Si Goleg ay humakbang pasulong at sinuri ang 5 stack para sa bawat tao, at pagkatapos ay umatras. Itinuro ni Hongdali ang lahat ng nasa field, nakita mo na ba? Ito ay tinatawag na kung fu. Ito ang kung fu ng ating kaharian ng langit. Nang sabihin niya ito, lihim siyang nakaramdam ng saya. Napakalakas ng matandang boss na ito na si Wang. Ang rearview mirror na ito ay sulit na tamaan. Hongdali, tingnan mo ulit, ano ang tawag dyan? Maganda lang ang mga special effect. Ano ang silbi ng magagandang special effects? Kung gusto nating gumawa ng pelikula, kailangan nating magpakita ng totoong kung fu. Talaga? Oo, iyan ang itinuro sa iyo ng Young Master. Ganap na lumuhad si Direk Lin Hao sa pagkakataong ito, kung gayon ayon sa kagustuhan ng Young Master. Reshoot. Itinuro ni Hongdali, palitan ang kontrabida kay Lao Xiao. He told his own theory the sky is the limit. Anyway, I have money, so I'll do it as I say. Ang kontrabida ang pinakasikat na karakter, naiintindihan mo ba? Sa isang pelikula, ang mga disente ay kadalasang walang gaanong personalidad, ngunit ang mga kontrabida ay ang pinakakahanga-hanga. Sinabi niya lihim din niyang sinabi kay Mu Zixao, Old Xiao, ang pagkakataong ito na ipakita ang iyong mukha ay ibinibigay sa iyo. Hihilingin ko kay Old Man Wang na kumilos sa tapat mo. Kung magkano ang matututuhan mo ay depende sa iyong kakayahan. Tuwang-tuwa si Mu Zixao. Salamat, kapatid, gagantimpalaan ka sa hinaharap. Sinabi ni Hongdali kay Old Man Wang, matanda, manatili ka lang dito sa nakalipas na 2 araw. Mayroon kang malawak na landas. Turuan sila kung ano ang mga galaw na kailangan nilang gawin. Huwag kumuha ng mga larawan. Ang pelikulang ito ay napaka-cheesy, ang away ngayon lang ay natutulog ng mga tao. Matandang Wang, okay, gagawin ko ang anumang sinabi ni Master Dali sa matanda. Pagkatapos ay sinimulan ni Hongdali na ayusin ang balangkas, ikaw ay kinukunan ito. Ang mga pelikula ay hindi maaaring diretso, kailangan mong gumawa ng mga twists at turns, hindi mo ba naiintindihan, twists at turns? Humigop siya ng kanyang inumin at saka random na inayos ang balangkas, di ba sa gubat na ito nagsasanay ang bida? Ngayon tawagan muna natin ang bida, Sino yan, ang bida? Lumapit ang batang babae na gumanap sa papel ng pagliligtas sa bayani at medyo napahiya nang makita si Hongdali, Baofeng ang pangalan ko, at nandito ako. Well, you, Hongdali arranged, you have to do something with the male protagonist first. Practice lang, hindi totoong away to the death. Tutal, ayon sa plot na sinabi ko sa iyo, sinilip ka niya habang naliligo ka.
Alam mo, plus maganda at mabait ang lalaking bida, kaya medyo may gusto ka sa kanya. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ito totoong kwento. Medyo nahiya si Baofeng noong una, ngunit hindi nagtagal ay gamaan ang pakiramdam niya. Oo, okay, naiintindihan ko. Nangangahulugan lang ito na magpanggap na ka-sparring partner niya, di ba? Ang aking kalaban. Tumango si Hongdali, kung gayon, pagkatapos ninyong magsanay, kailangan ninyong kumain. Hindi lang kayo magaling sa martial arts, ngunit nakakapagluto ka rin ng pagkain. Nakarinig na ba kayo ng pamamalimos? Oo. Tumango si Baofeng. Nagpatuloy si Hongdali, sa oras na ito, gumagawa ka ng manok ng pulubi mula sa paa ng baboy, at pagkatapos ay ang makamundong Panginoon na gumagala sa buong mundo? Ibig sabihin, si Mr. Lao Wang, inaamoy ito, Mr. Lao Wang. Matandang Wang, guro, nandito ako. Itinuro ni Hongdali ang isang malaking puno sa hindi kalayuan at sinabing, maaari ba akong umakyat sa puno? Yung puno, tiningnan ito ng matandang si Wang at sinabing, walang problema. Malaki, bumangon ka. Utos ni Hongdali, at nakita niya kaagad si Old Man Wang na umaakyat na parang unggoy. Sinabi ni Hongdali na may ngiti sa kanyang mukha, matandang Mr. Wang, mayroon ako sa iyo, mangyaring bumalik at gantimpalaan ka ng pera. Si Mr. Wang, na nakasquat sa puno na parang unggoy, ay nagsabi rin na may ngiti sa kanyang mukha, salamat, guro. Nagpatuloy si Hongdali sa pagdidirekta, sa oras na ito, naamoy ng matandang lalaki na si Wang sa puno ang amoy, at sinabi niya, Munting sanggol, hatiin ang ibon sa 3 bahagi, at ibigay sa akin ang upos ng manok. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagsabi ng, oh. Matapang na tumango si Lin Hao, galing. Kahanga-hanga. Kakaiba. Kakaiba ang hitsura na ito. Mahigpit na hinayla ni Tang Moxon ang manggas ni Hongdali, dali, paano ang likod? Ano ang gagawin sa likod? Nagpatuloy si Hongdali, sa oras na ito, may direktang gustong kong pupunta ka para kumuha ng pagkain, hindi mo dapat ibigay sa akin. Hoy bayani, halika rito. Nagmamadaling humakbang si Shen Guanghe, young master, nandito ako. Sinabi ni Hongdali, kailangan mong humakbang sa oras na ito, hindi ka maaaring tumawag ng isang babae. Halika. Tama ba? Sabihin mo lang, bigla siyang tumigil sa pagsasalita at lumingon kay Baofeng, ano ang pangalan mo sa dula? Baofeng, Xiao Xiar. Maging normal ka. Ngumuso si Hongdali at tumingin kay Shen Guanghe, sabihin mo lang, bakit ka bibigyan ni Xianer ng makakain ng napakahirap? Sumang-ayon si Shen Guanghe, oo, okay. Older Man Wang, inayos ni Hongdali na sabihin ni Old Man Wang, bakit mo ako tinatanong kung gusto ko lang nakawin ang iyong pagkain? Tapos tumalon ka pababa sa puno nag-away yung dalawa, narinig mo yun. Sinabi ni Matandang Wang, naiintindihan. Napatulala ang isang malaking grupo ng mga tao sa paligid niya. Si Lin Hao ay napuno ng paghanga, kung gayon, sa susunod. Oras na ba para magpakita si Lao Xiao? Bakit ka ba nababalisa? Muling sinabi ni Hongdali, bumaba si Lao Wang para makipag-away sa lalaking bida. Nalaman niyang maganda ang karakter ng lalaking bida. Nang pinindot niya ito, nagsimula siyang mahalin ang mga talento. Tapos, hindi siya makakain ng libre. At saka, napakasarap ng manok ng pulubing ito. Ang matandang ito ay matako kaya hindi niya matiis na umalis. Ano ang dapat kong gawin, Direktor Lin? Tungkol sa martial arts. Tinampol ng malakas ni Lin Hao ang kanyang hita. Sa tingin mo ba ang martial arts ay isang pirasong cake lang? Inilibot ni Hongdali ang kanyang mga mata at sinabing, isang galaw, isang galaw. Sumigaw siya kay Old Man Wang, anak, pagkatapos ay ipinasa mo ang galaw ng bayaning dragon sa duong palm. Okay. Sagot ni Lao Wang Ter. Sa oras na ito, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, dali, natutunan na ba ng lalaking bida ang Nine Sons Magic Kung Fu? Madali lang, sabi ni Hongdali nang walang sinasabi, ang pangunahing tauhan ng lalaki ay may kahangahangang mga buto at nasanay ang kasanayan ng Nine Yangs. Dragon Subduong Palm. Chapter 130, nandito ba ako para bugbugin? Gumising ng maaga at gamulong-gulong na humihingi ng mga boto sa rekomendasyon. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. Nine Sons Subduong Dragon Palm. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang paligid ay agad na gumuho. Sinabi ni Lin Hao na ang kanyang mga tuhod ay naalis na, ngunit hindi na niya kinailangan pang yumuko, oo naman, ang young master ay napakatalino at may mahusay na imahinasyon. Talagang kumbinsido ako. Proud na sinabi ni Hongdali, ito ay tinatawag na pelikula, ito ay tinatawag na plot. Tingnan mo ang iyong script. Oo, pinipintasan ako ng young master. Napaluha si Lin Hao. Kilalang direktor siya sa bansa, pero parang apo sa harap ng young master. Ngunit walang paraan upang pabulaanan ito ang kanilang disenyo ng plot ay talagang mas mahusay kaysa sa kanya. Sa oras na ito, si Mu Zhixiao sa gilid ay naging balisa, dali, paano ako? Kailan ako lilito? Ayan na. Hinamplas ni Hongdali ang mesa at sinabing parang mananalaysay, nakamit ng bida ang kaunting tagumpay sa martial arts. Ano ang kailangan mo? Siyempre, kailangan mo ng kontrabida para mabugbog ang bida.
Humalaklak si Hong Dali, kaya, oras na para magpakita ka, ang napakagandang gwapong Lao Xiao. Nandito ba ako para bugbugin? Halos tumigil si Mu Zhixiao sa pagtakbo mula sa kanyang ilong matapos marinig ito, maaari ko bang baguhin ang aking trabaho? Hindi. Mabangis na sinabi ni Hong Dali, sa oras na ito, ikaw, na laging mayabang at mayabang, ay tumalon. Pagkatapos ay matalo ka pagkatapos ay magsisikap ka pagkatapos mong bumalik, matutunan ang kamanghamanghang sunflower skill, at maghanda para sa paghihiganti. Okay, gawin mo. Tinampol ni Mu Zhixiao ang kanyang hita at tumingin sa malayo. Matandang wang na nasa puno, guru. Dapat mong turuan ako ng ilang mga trick pagdating ng panahon. Kung ang apprentice ay matatalo ang isang tao o matalo ay nakasalalay sa iyo, guru. Sa puntong ito, sinabi ni Hong Dali ang lahat ng episode na ito. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Direk Lin Hao, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Ito talaga ang plot na dapat naruroon. Young Master, lubos akong kumbinsido. Bakit hindi mo tingnan at basahin na lang natin ang natitirang script ngayon? Gusto mo bang magbago? Kalimutan mo na ito para sa araw na ito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang tiyan, nagugutom na ako, bumalik ka muna at kumain, maaari kang magpatuloy muna. Okay. Kung gayon, si Lin Hao ay isa na ngayong libo. Ayaw niyang umalis si Hong Dali pero ayaw niyang i-recruit siya. Siya ang pinakamatandang Young Master, at malabo rin niyang narinig ang mga bulong-bulungan na mahina ang panganay na Young Master mula pa noong siya ay bata. Hindi siya nang ahas na pilitin ang sarili, kaya't magalang na lamang niyang ipadala sa kanya. Kung gayon Young Master siguraduhing dahan-dahan ang daan, huwag hayaan ang malamig na simoy ng hangin, ang hangin sa Mayo ay kakilakilabot. Alam ko, babalik ako bukas kung wala akong gagawin. Tumayo si Hong Dali at huminga ng mahabang hininga. Lao Wang at Lao Xiao, manatili kayong dalawa sa set para sa shooting. Kakain muna ako at maglalaro sa ibang lugar sa hapon. Nagpasalamat si Mu Zhixiao, well, Dali, ligtas ang biyahe mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Kami ay dito. Tandaan na maging malumanay, ikanaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, huwag saktan ng bayani. Nandito na si Master, huwag kang mag-alala. Magalang na sabi ni Mu Zhixiao. Sa oras na ito, nagsalita ang Young Master, at ang siyam na malalaking paa ng aso ay nagbukas ng daan sa harap niya. Dinala ni Hong Dali si Tang Moxon sa kotse. Hindi nakalimutan ni Tang Moxon na tanungin si Hong Dali tungkol sa plot sa likod nito. Dali, kumusta ang plot sa likod nito? Ibigay mo sa akin, sabihin mo sa akin ang tungkol dito, okay. Masyadong mausisa ang mga tao. Sa oras na ito, siya ay talagang mukhang isang maliit na batang babae na kumikilos ng may kalokohan sa kanyang kasintahan. Pero hindi masasabing kumpleto ang plot na ito. Walang magawa si Hong Dali, hindi ko pa naiisip ang iba pa. Kung gayon, okay. Alam din ni Tang Moxon na ang bagay na ito ay hindi maaaring pilitin, at hindi ito mapipilit ni Hong Dali. Kung sinabi ni Dali na hindi niya ito pinag-isipang mabuti, kung gayon ay talagang hindi niya ito pinag-isipang mabuti. Anyway, weekend ngayon. Tumanggo si Tang Moxon sa kanyang mga labi at sinabing, Dali, dapat ba nating isipin ang tungkol sa I Am a Singer ngayong hapon? Kung titingnan ng oras, tila 3 araw na lang ang natitira bago ang pagbubukas, tama. Para sa ikalawang naka-schedule na pagtatanghal ng I Am a Singer, natakot si Hong Dali na baka napakaraming tao ang darating sa weekend, kaya partikular niyang itinakda na magsimula ito ng alas 8 ng gabi ng Martes ng gabi. Kung hindi man, kung aabutin ang katapusan ng linggo, batay lamang sa pangalan ng Kaiwei Film and Television, na nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang handang sumama sa kotse kung sinong mga miyembro ng alyansa ang nakakita nito, at ang mga miyembro ng alyansa, ay hindi niya nakita ito, alam kung sino ang nagpakalat ng balita, sinabing magiging panauhin si Li Nianwei para kumanta ng isang kanta, at sa ganoong balita, hindi mabilang na mga tao ang gustong lumipad doon na napakaraming tao na hindi sila makapasok. Pinapatay ng maling balita ang mga tao. Karaniwan, dapat talaga tayong maghanda doon, nag-isip sandali si Hong Dali at umiling, ngunit palagi kong nararamdaman na may kulang. Sabi niya, bulong sa sarili. Zinkson, isipin mo, singer ako at mahahati ito sa ilang episodes. Hindi natin pwedeng hayaan na masyadong bleak ang ratings. Dapat may mapapanood tayo, kung hindi masisira ang brand feeling ko hindi sapat ang failure. Hindi sapat. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, higit na sa 5 milyon, sa tingin mo hindi pa ba ito sapat? Siyempre hindi sapat, seryosong sabi ni Hong Dali. May kabuuang 10 round, at bawat 2 round ay papalitan ng isa, at magkakaroon ng kahit 1 dosenang mga awit na lalahok. Kung maliit ang sukat, kung hindi maganda ang mga unang round, walang manunood mamaya, nakakahiya ba? Casual na ginawa ni Tang Moxon ang matematika para sa 10 yugto, tila ang average na pamumuhunan sa bawat yugto ay 5 hanggang 6 na milyong yuan lamang. Kahit na ang ilang mamahaling proyekto ay nangangailangan ng pera sa bawat oras, ito ay tila mas kaunti. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, ngunit ito pa rin saan ko gagastusin ang pera. Kalimutan mo na ito, kain muna tayo, ang sikmura ang pinakamahalagang bagay.
Forest Pharmaceutical Industry sa hilagang suburb ng Tianjin City. Sa isang madilim na sikretong silid. Isang figure ang nakaupo sa isang upuan at nagtanong sa malalim na boses, kumusta ang pagbabantay sa Tang's Pharmaceutical Company? Ang figurang nakatayo sa tapat niya ay may paggalang na nagsabi, lahat ay maayos sa ngayon. Kaya lang lumabas si Tang Ruzi upang humiga sa umaga. Parang pupunta ako sa Chenhui Building. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Natatakot akong malantad, kaya hindi ako naglakas loob na sundan siya. Tama ka na hindi pumunta sa teritoryo ng alibughang anak. Masama kung malantad ang target. Ang anak na babae ni Tang Ruzi ay napakalapit kay Hong Dali kamakailan, at malamang na walang seryoso tungkol dito. Kailangan mo lang bantayan ang mga eksperimento ni Tang Ruzi. Manatili ka na lang sa silid. Hindi ganoon kadali para sa kanya na madaig ako sa pamamagitan ng pagbuo ng pinakabagong anti-thrombotic na droga. Normal ang lahat sa laboratorio, nakangiting sabi ng nakatayong figure, hindi man lang nahulaan ni Tang Ruzi. Ako na ang lalabas. Siyempre hindi niya mahuhulaan. Mahigit 10 taon ka nang nagtatrabaho sa kanya, kaya lang mahulaan niya na ikaw ang nunal. Tumawa ang nakaupong figure at sinabing, speaking of which, siya ay talagang bobo, nagsasayang ng kanyang lakas para bumuo nito anong klaseng anti-thrombotic na gamot ang iniinom mo. Kung hindi, wala talaga akong magagawa sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Ang pagbebenta ng mga droga na may kapayapaan ng isip ay kumikita at walang panganib. Ito, nakatayo. Ang figure ay nag-alinlangan sandali, ngunit sa wakas ay sinabing dahan-dahan, narinig ko na tila nais niyang bumuo ng isang bagay upang makinabang ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang layunin ay lubos na marangal. Napakaranggal nito. Masungit na sinabi ng nakaupong figure, ang lipunang ito, kumita ng pera ang paraan. Ano ang silbi ng pagiging marangal? Pagkasabi nito, naiinip siya at ikanaway ang kanyang kamay, okay, wala akong pakialam sa kahit ano pa. Kung matagumpay ang kanyang pananaliksik sa droga, kailangan mong isumite ang mga dokumento sa lalong madaling panahon. Dalhin mo ito sa akin, naririnig mo ba ako? Kopyahin mo yan. Lumabas ng pinto ang nakatayong figure, naiwan lamang ang nakaupong figure sa silid. Nagsindi siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, at nakangiting sinabi, maharlika. Ba? Hindi ka naman nagpapagawa sa akin ng damit pangkasal, hahaha. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.